Diba nung weekend? Ano nangyari? Nung weekend, nagkabanggaan ulit. But this time, mga kotsero, it is because itong nakaraan. Itong nakaraang weekend, yung may pinakamaraming Chinese ship na lumabas dito sa West Philippine Sea. Sobrang dami daw, mga kotsero. Actually, nagulat din ako sa dami. Ito rin yung pinakamarami, guys. Ayan, ito yung balita. Pinakamaraming Chinese vessels na humarang sa PH vessels sa West Philippine Sea na itala nitong weekend. Dami daw. Sinabi ng PCG na nakapagtala ito ng pinakamataas na bilang ng Chinese vessels na ipinakalat upang harangin ang regular rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal nitong weekend. Actually, alam nyo mga kotsero kung ba't iniisip ko na sobrang dami. Alam mo, feeling ko, dahil yun dun sa, hindi sa resupply yung atin ito, naalala niyo atin ito? Yung mag-iikot daw, yung 40 boats, mag-iikot sila sa iba't ibang isla dyan sa may West Philippine Sea. Yun. Feeling ko yun talaga yun. Ay lang sabihin ng press kasi syempre bad publicity para sa kanila. Pero feeling ko yun talaga yun. It was worth noting that we have also seen the 2 People's Liberation Army Navy vessels in that particular location sa Second Thomas Shoal. So meron ng barkong pandigma ng Navy ng China na meron din. So ako hindi ako magtataka kung bakit nandyan yan. Feeling ko, syempre nabalitaan nila na merong malawakang biyahe papunta sa mga iba't ibang isla ng West Philippine Sea. So in response, magpapadala din sila ng marami nilang barko. Yan lang kasimple yan. Pero ito yung sinabi ng China. China vows to take resolute measures amid Philippine scheme to seize Renai Reef. Uy, tayo pa raw ang sumasakop. Tayo pa raw ang sumasakop, guys. Tigas na mukha naman. Iba talaga ang ibang level ang pagsisinungaling talaga ng Chinese Communist Party, mga kotsero. China will continue to take resolute means to deal with any acts of infringement and provocation and firmly safeguard its own territorial sovereignty and maritime rights in accordance with domestic and international laws. Yan ang sinabi ni Mao Ning. Yan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Again, mga kotsero, ang audience netong Mauning na to, hindi yung global community, hindi. Wala silang pake sa global community. Ang habol nila yung impluwensya ng kanilang sariling citizen. Kaya sila may ganitong salitaan. Pinapalabas nila sa mga citizens sila dyan sa China na, tingnan nyo, tayo yung argabyado, tayo yung inaapi, ninanakaw nila yung ating mga isla. Yun ang sinasabi nila dyan. Kaya ganun.
Ito ngayon ang sinabi ito yung press release nila sa bansa nila. In disregard of the warnings of the China Coast Guard, a Philippine vessel went headlong towards Renai Reefs Lagoon and dangerously rammed a CCG ship on the scene. This gravely violated China's sovereignty and jeopardized the safety of the Chinese ships and personnel. Uy, ano sinabi ng China? Tayo daw ang bumangga. Tayo daw yung bumangga, guys. Binangga daw natin yung Chinese Communist Party ship. Eto yun, no? Mukhang inutil eh. Sino nasa likod yung Coast Guard ship eh. Sino lumapit? Ito yung ship, oh. Ayan, oh. Obviously, mas malapit sa camera, ito. Ayan. Hindi ko alam sino kumuha na ito, ah. Pero sinong dumikit? Ito. Sino yung pakabig? Itong puti. Yung Chinese Coast Guard. Oh, kahit i-zoom in nyo yan, eh. Sino yung pakabig? Ito, obvious sa kanyang harap, sa kanyang mast. Hindi pala mast ang tawag dyan. Obvious sa kanyang harap. Ayan, ito. Napadiretso siya. Diretso lang siyang ganyan. Diretso. Ito, obvious na kumabig siyang pa ganon. Pansin nyo? Ayan o, tabingi eh. Yan yung linya na yan oh. So obviously, lumiko siya. Hari ng kasinungalingan ng Chinese Communist Party. Huwag kayong maniniwala. Basta pag may press release ang Chinese Communist Party, huwag kayong basta-basta maniniwala. Pag-aralan nyo yun. Mag-research muna kayo ng ibang resources. Kasi most probably, kapag may mga ganitong klaseng balita, nagsisinungaling ang China. Obvious naman eh. O ito, padiretso lang siya. Hindi naman siya nakaliko eh. Ito, nakakabig. Diyos ko. Sinungaling. Yun nga yun ang sinabi ni JB Ejercito. Yan. Liar! Pants on fire. Liar daw. JB Ejercito calls out Beijing over claim PH vessels rammed Chinese Coast Guard ship. Yun. Senator JB Ejercito has called out China for spreading disinformation after a pro-Beijing research group. Pro-Beijing Research Group. Ito ba yung grupo nila ano? Pangalan niya? GTNR? Ito ba yun? Falsely said that a small Philippine resupply boat deliberately rammed a China Coast Guard vessel during the latest maritime confrontation near Ayungin Shoal. On X, formerly Twitter, Ejercito shared a tweet by the SCS Probing Initiative which said the Philippine boat Uniza... Tingnan ko nga to. Hanapin ko sa Twitter. Wait lang. Meron ako niyan. Malamang sa malamang. Twitter. Parang gusto ko makakita to ah. SCS Probing Initiative. Wait lang. Yun. Kita agad ah. Aha. Yun. Ito. Wait lang. Papakita ko sa inyo, may video. May video galing kay Global Times. Tira natin. Okay. Ito na. Ito yun. Ito si South China. SCS Probing Initiative. Yan. Kita niya ba? Kita niya. Tingnan niyo kung gaano kasinungaling tong Chinese Coast Guard. Paano ka babanggain? Water cannon nyo na nga eh. Gaano kayo kasinungaling? Ay, agoy. Teka, lakyan natin game. Water cannon nyo na oh.
Diyos ko. Ngayon ko lang mapanood to. Sabay-sabay natin panoorin. Game! Up. Okay. Ang sinungaling nyo talaga. Tumigil yung bangka eh. Kayo yung dumikit eh. Ang sinungaling talaga ng Chinese Communist Party, guys. Sobrang tumigil yung bangka ng Pinas. Ito yung sa atin, ayan, yung bulok. Kasi merong buhos ng tubig. So nag-stop siya. Tumigil siya, nag-stop siya kasi may buhos ng tubig sa harap. Ayan. Okay, ayan. Dito pala. Ito tayo mag-start. Ayan, padire-diretso siya. Ayan, may buhos ng tubig sa harap. Nag-stop siya. Ayan, nakatigil siya, nag-stop siya. Tapos, kumakabig itong ship papaganon. Sinungaling talaga kayo. Sobrang sinungaling, guys. Tatanggalin ko yung music baka maka-copyright ako. Tapos tinakbuhan. Hit and run. Umiwas pa nga siya Ito yung sa malayong view. Tingnan natin. Tingnan natin sa malayong view. Straight siya pa-straight eh. Straight talaga siya. Tapos, nag-stop siya kasi meron nung tubig. Umilag siya O saka, binangga ng Chinese ship. Ang sinungaling ng Chinese Communist Party. Sobra. The clip shows a Filipino on dangerous sea cruise, blah, 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 blah. Ito, iba na to. Luma na to eh. Tapos ito yata yung pinost. Live video of yesterday's collision from Chinese side. Paano siya naging live video? Edited na to. May background music pa nga. Paano naging live? Ang live, yung habang kinukunan, walang edit. Yun ang live. Anong live video? Anong live video? Di yan live video. Ang live video, walang edit. Meron na nga China Global Times. Meron pang paganito. Edited na to, boy. Ano ba? Ayun, but anyway. So tinawag ngayon ni Itong ginagawa natin ngayon, ito live. 'Di ba walang ang hirap mag-edit. Pag may sinabi ako, yun na yun, that's it. Walang pwedeng tanggalin. Walang edit. Yun na yun. Anyway, sabi ni JV, Ejercito said it was the much larger CCG ship that rammed the Philippine resupply boat. Totoo naman. China government is really a liar. Binilagtad pa ang istorya. Kita naman sa video eh. Kita naman sa video kung ano yung nangyari. Kitang-kita naman eh. Umiwas pa nga yung Philippine ship para hindi bumangga. Kasi padiretso siya eh. Ito yung dumidikit yung Chinese ship. Iiwas. See? And the responsibility for the minor collision lies with the Philippine side that intentionally provoked the Chinese ship. Sabi ng China, kayo may kasalanan kasi pinilit nyo kaming banggain kayo eh. Ang kulit nyo kasi kaya binangga namin kayo. Tangahan ng Chinese Communist Party dito. Dumaan kasi kayo sa harap ko kaya binangga ko kayo. Ay, nako.
Ganito ka uto-uto ang mga ang audience ng China. Ang dali nila mauto In fairness. Ay nako. Anyway, matagal ng balita to. Well, ito talaga ang Sa sinabi ni DJ Super, ba't ka kasi dumikit? Ba't kasi kayo dumikit? Dire-diretso lang ako, dumikit kayo. Anyway. Ay, nako. Nangyayari to sa China, matagal na. And ngayon, nabisto ni Facebook na may malawakang influence operation silang ginagawa. Ito, pinost ko na to sa Facebook page ko pero wala naniniwala. May nag-comment pa. Ano yan, CIA? O sige, kung ang Rappler binabayaran ng CIA, pwede bang yung ibang network binabayaran na pro-China, binabayaran ng China? Stupid ng argumento Anyway, Meta warns that China is stepping up its online social media influence operation. Yan ang sinasabi. Sabi, Meta has taken down 5 Chinese networks of fake accounts in 2023, the most of any country this year. Network to so hindi lang isang tao to. Maraming accounts. The company said in a new report published Thursday that a significant increase from 2019 when Meta first removed a campaign based in China, although the country's efforts over the years haven't gained much traction. So meron daw talaga silang operations, influence operations. So tama pa lang sinasabi ng National Security Council natin na may binabayaran ang China. Tama siya. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi ko na alam kung sino. Kasi, iba-iba kasing level ng influence operations yan, mga kotsero. Siguro sa iba, nag-work na yung yung gagawa ka ng fake content, yung mga parang itong ginawa ni itong ginawa ni Global Times. Parang ganito. Sa ibang bansa siguro, nag-work na to. Pero sa Pilipinas kasi, hindi ubra to. Sa Pinas kasi, mga kotsero, kailangan merong personal touch. Ibig sabihin, mga kotsero, kapag hindi nila nakikita o hindi napapakinggan o hindi nakakausap, walang dating. Ganun ang Pilipino Very, very personal. Gusto natin yung nakahawakan, nakikita, napapanood, naririnig, nakakakwentuhan ng rektahan. Kaya dito sa Pilipinas, nagwo-work ang live stream Sa iba, pwedeng hindi. Kasi dito, ang ginamit nila, iba. Dito, gumamit sila ng fake accounts, fake names, fake profile pictures, tapos copy-paste. Copying span political parties including Democrats, Nancy Pelosi, Mark Kelly of Arizona, Gretchen Whitmer ng Michigan, Republicans din kasama Jim Jordan, Marsha Blackburn. Ito yung baka yung tinitira dito is America, hindi ibang bansa. Pero alam nyo mga kotsero, dito sa Pilipinas, meron pa. The accounts posed as journalists, lawyers, and human rights activists. Some also operated accounts using the same names and profile pictures on X. Oh, yun pala yun. So pag meron kang nakitang account mo na hindi ikaw, malamang ginamit yung identity mo pang propaganda. So nangyayari pala yun. Tapos there isn't a single playbook which would apply to Chinese influence operations. So hindi lang puro ganon. Sa Pilipinas, mga kotsero, mukhang mas more on tayo sa atin sa Pilipinas. Mas personal. At mas personal sa atin. Mas kumbaga, tao sa tao. Kaya most of the time puro live stream. Ganon. Tao talaga ang ginagamit. Tsaka mga influencers. Ngayon, hindi ko alam kung sino sila. Hindi ko rin alam na kung pro-China content ka, ibig sabihin bayaran ka ng China. Although, hindi ko alam.
Siguro, ganun na lang. Although, nagsabi na ang ating National Security Council na merong ganyan, na may binabayaran ang China ng mga vloggers para i-promote ang China interest sa Pilipinas. Hindi sa akin ang galing yun. Galing yun sa National Security Council. So, kung may ganito, most probably, totoo yung sinasabi ng National Security Council. Although, mga kotsero, ulitin ko lang. Sa akin kasi, and I think I mentioned this already nung sa live stream. Hindi pala live stream. Sa upload ko ng isang gabi. Isang araw. Sabi ko, bilang unit team, si Presidente at saka si VP Sara, they should issue a statement tungkol dito. Together. May nag-comment pa nga, sabi, medyo ang tanga-tanga nga ng comment eh. Ang sabi niya, ba't pa hindi kailangan mag-comment ni VP Sara dyan? Ganyan-ganyan. Totoo naman kasi hindi naman siya architect ng foreign policy. Pero we're not talking about foreign policy. We're talking about uniting Filipinos to a singular voice regarding the West Philippine Sea. Bakit kailangan si VP Sara magsalita? Kasi alam naman natin na yung karamihan ng pro-China influence ay nanggagaling sa side ng mga DDS. Alam natin lahat yan. Of course, not all DDS would do that. What do you call this? Not all DDS would believe or would believe that way. Pero alam natin yung mga may ingay talaga. Most of them are from the side ng DDS. Si PBBM, malinaw ang kanyang posisyon sa West Philippine Sea. Alam naman natin yan. At sinabi na ni Presidente yan kahapon. Wala tayong we remain undeterred. Kanyang salita eh. Bigat eh. Buti pa yung weak leader nakakapagsalita laban sa China eh. Buti pa yung weak leader, no? Anyway. Pero, as far as VP Sara is concerned, she has been very quiet tungkol sa issue ng West Philippine Sea. And I admire her and all, kung tatakbo siyang presidente bukas, malamang sa malamang siya yung boboto ko. Depende sa kung ano magiging statement niya sa China. Depende dun. Kasi alam nyo mga kotsero, only they can unite the Filipinos dito sa issue na to. Only they can unite the Filipinos sa issue na to. Si Presidente Bongbong Marcos, alam natin, susundan siya ng mga loyalista. Sure yan. Mga loyalists, yung mga moderates. Kung nasaan ako ngayon, I'm a moderate. Ang politika ko ngayon is more moderate eh. Hindi ako sobrang side sa loyalist, hindi ako sobrang side sa DDS. Medyo depende sa polisiya nyo. Kasi parang parang halimbawa yung dalawang magulang mo nag-aaway tapos pinapili ka. Saan mo gustong sumama? Kay nanay o tatay? Ay, pwedeng kay lola na lang. Para walang masaktan sa inyong dalawa. Pwedeng kay lola na lang. Tsaka kay lolo. Ganon. So, ayoko nung ganon eh. Gusto ko yung, sige, may iba polisiya ni Presidente, iba yung polisiya ni VP, pareho kayong gusto, and, pupurihin ko na lang kayo pareho kung may dapat purihin. Sisitahin ko kayo kung dapat sitahin. Ganun na lang. Kasi, ganun yung sitwasyon natin ngayon eh. So, ayun. Anyway, si Presidente he can rally. Pwede niyang kuhain ang sentimiento ng mga loyalista para suportahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si VP, on the other hand, kapag sinabi niya na, mga DDS, isang tabi niyo muna si China. Suporta tayo dito.
atin ang West Philippine Sea, malamang sa malamang, susunod ang mga DDS. Malamang sa malamang. So, the voice of VP Sara here is critical. Not because, hindi dahil mas mahusay siya kay Presidente, hindi dahil mas marami siya kapangyarihan kay Presidente, hindi yon. Kasi yung boses niya will rally the DDS para sa claim natin sa West Philippine Sea. Yun. At kapag napagsama natin yung boses nating lahat, mas malakas yung ating conviction ba, kumbaga. That should have been the case. Eh, hindi ko naiintindihan kung bakit. Diba? Wag na yung kay FPRRD, hindi na siya presidente eh. Wala na siyang, kukontrahin ba niya anak niya? Diba? Most probably hindi. Hindi nga siya tumakbong vice-presidente para mag-giveaway sa anak niya. So yun. So merong isang tanga sa nabisita sa page ko. Sabi, hindi kailangan magsalita ni BBB Sara, ganyan. To unite nga the Filipinos eh. Alam niyo kung bakit? 31.2 million, 'di ba, si presidente? Tama ba? Tingnan natin. To be sure. Just to be sure. Nada na. Ang alam ko kasi 2022 votes. Si PBBM 31.1 excuse me. 31.1 million. 31.1 million. Yung kay PBBM. Tapos, yung kay VP Sara, 31.1 kay PBBM, no? Yung kay VP Sara, according dito sa GMA, election 2022, 31.561. So, merong 400,000 na sobra. Yung 400,000 na to na sobra, malamang sa malamang, galing to sa mga camping. Kasi meron nagrosa, di ba? Yung mga Robredo Sara. Di ba? So, malamang sa malamang galing sa camping. So, no. It's not 32 million. It's 31.5. So, may sobrang 400,000. Well, regardless, they both have almost the same number of votes. They almost have the same number of votes. 31.1 kay PBBM, 31.5 kay VP Sara. They almost have the same number of votes. Which means, mga kotsero, na talagang nag-unite ang Pilipinas para maihalal tong dalawang to. Nag-unite talaga sila. Ngayon, mga kotsero, dapat sa lahat ng mga issues, they should also unite. Among everything else, wag na muna, kalimutan na muna natin yung CPP, NPA, etc. Of course, syempre, hindi natin makakalimutan yun. Pero dito sa issue ng West Philippine Sea, dapat marali uli natin yung 31 million na yan. Doon sa iisang adhikain na isigaw sa mundo. Isigaw sa mundo na atin ang West Philippine Sea. Di ba? She should say something about it. She cannot, kasi kailangan talaga natin mag-unite dito sa issue na to, guys eh. We need to unite on this issue. Eto, i-address ko lang to kasi paulit-ulit tong gera na to eh. USA ubos na pondo para tulungan ng Ukraine. Ganyan din kaya ang mangyayari sa Pinas if gerahin tayo. Tanungin kita, gagarahin tayo? Gagarahin tayo. Do you think the Chinese Communist Party can afford to have a war right now na bumagsak ang kanilang foreign direct investments to negative 1.8 trillion with a T? Tingin nyo, they can afford to go to war?
na nagmakaawa na si Xi Jinping at pumunta pa ng Amerika para lang makiusap sa mga negosyante doon? Negative 1.8 trillion yun. China now has the highest unemployment rate ng youth. Walang trabaho sa China. Alam nyo ba? Tingin nyo kaya lang gumera? Let's be real. Pakatotoo tayo dito. Sino lang ba ang nananakot ng gera? Kanino nang galing yung kwento ng gera? Na kapag pinagpatuloy natin ito, magkakagera. Kanino nang galing ang kwento na yan? Diba sa Chinese Communist Party nang galing yan? Di naman nang galing yan sa States. Di rin nang galing sa Pilipinas yan. Sa Chinese Communist Party yan. Sa Tagalog, sa Pilipinas, kapag sa Tagalog, ang tawag dyan, darag. Dinadaragan ka. Magsasalita ka, bubugbugin kita. Magsasalita ka, papatayin kita. Yun. So yun. I guess I'll see all of you next time. Yeah. So, yun. Maraming salamat sa nakailan ba tayo today? Mga 700 plus sa YouTube. 700 plus tayo sa YouTube tapos mga 100 plus sa Facebook. This is unusual no yung sa Facebook kasi matagal na akong hindi nagre-rate sa Facebook. Matagal-tagal na akong hindi nagre-rate sa Facebook eh. Yung mga maraming nanonood. Dati nagwa 1,000 pa ako sa Facebook pero ngayon hindi na. Marami ng political vloggers eh. Which is okay. Di ba? Okay lang yun. I mean, more thoughts in the marketplace of ideas would always be best. Di ba? Tsaka yun. Tsaka kung na-block kayo, ganun lang talaga yun. Hindi dahil sa hindi ko kayo kayang sagutin. It's just that, peste kayo eh. Nakasimple. Kung peste ka, di mo deserve ng oras ko. Ganun lang yun. Anyway, so yun mga kutsero, I'll see all of you again sa susunod. Okay? God bless all of you. Thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And I'll see all of you again in our next Coach Giant Live. Bye everyone. See you next time. Bye.